Sa mga oras na ito ay pinagmamasdan ng grupo ni Ronan ang village ng mga orcs, at dito nga ay napansin nila na mayroong suot ang mga ito na damit ng mga tao, at mga accessories na hindi naman bagay sa kanila. Kaya sa pagkakakita nito ay naisip niya na ang mga halimaw na ito ay nakapagnakaw na sa kalapit na mga village, sa maikling panahon na ipinagpaliban nila ang kanilang atake. Kaya matapos maisip ito ay tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung handa na ba sila. Agad namang sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan, at nang makita ito ay seryosong sinabi ni Ronan na oras na para tapusin nila ang mga ito. Sa sandaling ito ay nag-uusap ang dalawa sa mga orc, at sinabi ng isa sa kanila na ang suot nito na kwintas ay bagay sa kanya. Sinabi naman ng isa na tama nga siya, at nakuha niya ito sa isang batang tao sa kalapit na village. At habang sinasabi niya ito ay mayroon siyang masamang ngiti sa kanyang mukha. At sinabi na ang batang iyon ay umiiyak pa bago ito mamatay, at sinasabi nito na huwag iyong kunin habang umiiyak ng napakalakas. Sa kabilang banda naman ang grupo ni Ronan, partikular si Asel ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibaba si Maria at si Braum. Nagulat naman ang dalawang orc nang makita ito, at bandang huli ay napagtanto na inaatake sila ng mga tao. Pagkatapos ay nito ay bigla silang inatake ng dalawa. At bago pa nga makakilos ang mga ito ay tuluyan nang natapos ang kanilang mga buhay. Habang ginagawa naman nila ang pagpaslang sa kalapit ng mga orc, ay natulala ang mga halimaw na nasa paligid sa mga nangyayaring ito, at pagkalipas ng ilang sandali ay natauhan na ang mga ito, at galit na sumisigaw, at nagsimula ng umatak patungo sa kanila. Agad din namang pinaslang ng dalawa ang mga sumusugod na mga halimaw na ito, at habang ginagawa pa nga nila ito, ang ilan naman sa mga halimaw ay tinatamaan ng mga bato. Habang nagtataka pa ang isang halimaw kung saan nagmula ang batong tumama sa kanyang kasamahan, ay tinamaan din siya ng bato na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ang umatek pala sa kanila ay walang iba kundi si Asel, gamit ang kanyang telekinesis. Sa kabilang banda si Ronan, habang pinanonood ang lahat ng mga nangyayaring ito, ay pinuri siya at sinabi na nakakamangha ang pagiging asintado niya. Sa mga oras na ito pala ay maging siya ay ginagamitan din ni Asel ng kanyang kapangyarihan, at nakalutang din na kasama niya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Ronan na sa wakas ay nakukuha na rin niya kung paano gamitin ng wasto ang kanyang kapangyarihan, sumang-ayon naman dito si Asel. Habang lumulutang pa ang napakaraming bato sa paligid, ay sinabi ni Ronan na oras na para ubusin niya ang lahat ng mga halimaw na ito. Habang nagpapakita pa ito ng nakakatakot na mukha, ay mayak-iyak naman si Asel sa mga iniuutos sa kanya ni Ronan, ngunit dahil wala na rin siyang magawa, ay ginawa na lamang niya ang mga iniutos nito sa kanya, at sinimulang batuhin ang mga orc na nasa paligid ng mga bato. Nang makita naman ng mga halimaw na ito ang paparating na atake sa kanila, ay sinubukan pa nilang tumakbo palayo, ngunit wala rin itong epekto dahil masyadong malawak ang sakop ng atake ni Asel. Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay tinatanong na ni Asel kung ano na ang kanilang gagawin, at pagkatapos niyang sabihin ito ay sinabi pa niya kay Ronan na sa palagay niya ay lubha siyang mapaparusahan dahil sa kanyang mga nagawa. Sa mga oras na ito ay makikita ang mga nakakalat na bangkay ng mga orcs sa paligid, at ito mismo ang dahilan kung bakit nasabi ni Asel ang mga bagay na iyon. Tumawa naman si Ronan matapos marinig ito, at inakbayan si Asel. Habang sinasabi na huwag siyang mag-alala dahil kung mapaparusahan sila dahil sa mga bagay na ginawa nila, ay hindi naman siya mag-iisa dahil magkakasama nilang haharapin ito. Pagkatapos nito ay tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung tama ba siya. Tumawa naman si Braum at sinabi na tama nga si Ronan, at sinabi pa niya na siya mismo ay sasama sa kanila, kaya hindi niya na kailangang mag-alala pa, at habang sinasabi pa nga niya na siya ang bahala sa kanya, ay idinagdag pa niya na kahit na magkakasama sila na tatanggap ng parusa, ay si Asel pa rin ang magkakaroon ng pinakamalaking kaparusahan dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagpaslang sa mga halimaw sa paligid. Matapos namang marinig ito ay lalong naiyak si Asel dahil sa kanyang mga sinabi, at habang ginagawa pa nga niya ito ay sinabi ni Maria kay Braum na ang kanyang mga sinabi ay hindi nakakatulong. Habang si Ronan naman ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaibigan, at naisip na maayos na nagagamit ng mga ito ang kanilang mga abilidad sa tunay na labanan.
Naisip din niya na worth it talaga ang pagpunta nila sa bulubundukin ito, at kung magpapatuloy pa sila sa ganitong pakikipaglaban, ay mas tataas pa ng ilang level ang kanilang mga kakayahan. Habang iniisip naman niya ang mga bagay na ito ay tinapik siya ni Sita sa kanyang mukha na tila ba may sinasabi, at nang mapansin ito ni Ronan ay tinanong niya kung ano iyon, at bandang huli ay napagtanto niya na mayroon itong itinuturo sa isang parte ng village ng mga halimaw. Nang tingnan naman niya kung ano ang mayroon doon, ay nakita niya ang isang nakatali na elf, na ikinagulat ng dalawang ito. Pagkatapos nito ay agad silang tumakbo, patungo sa kanya, at habang ginagawa nila ito, ay tinatanong ni Asel si Ronan kung iniwan ba ng mga orcs ang bihag na ito para sa kanilang emergency food. Sinabi naman ni Ronan na pag-iisipan na lang nila ito kapag nailigtas na nila siya. Habang tinatanggal ni Ronan ang tali sa elf, ay ginamit naman ni Sita ang kanyang healing magic para pagalingin ang mga sugat nito. Habang ginagawa ito ni Sita, ay unti-unti nang dumilat ang mata nito, at nang makita ito ni Asel ay binanggit niya kay Ronan na nagising na ito. Habang si Ronan naman ay tinatanong ang elf kung kaya na ba niyang magsalita. Matapos namang bahagyang makarecover ang elf, ay may gulat itong ekspresyon, at tinatanong sina Ronan kung paanong tinataglay nila ang partikular na mana na kanyang nakikita. Ngunit habang sinasabi pa niya ito ay bigla siyang napasukan ng dugo. Nang makita ito ay naisip ni Ronan na hindi gumana dito ang healing magic ng kanyang alaga na si Sita, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit yon nangyayari. Habang iniisip pa niya ito ay tinanong siya ng elf kung ang mana na bumabalot sa kanila ay nagmula sa templo. Matapos namang marinig ito ay lalong naguluhan si Ronan kung paano niya ito nalaman, ngunit bago pa siya makapagtanong, ay hinawakan siya sa balikat ng babae, at nakiusap na dalhin siya patungo sa kinaroroonan ng taong responsable sa templo. Idinagdag pa niya na kailangan niya kaagad na makita si Sarante, dahil may mga taong papunta na sa lugar na ito, at kung mahuhuli sila ng pagpapaabot ng balita ay malalagay sa panganib ang buhay ni Sarante. Matapos naman niyang sabihin ito, ay tuluyan nang nawalan ng malay ang babaeng elf at bumagsak na sa lupa. Samantala si Sarante ay abala sa pagpupunas sa Divine Stone, at habang ginagawa niya ito ay pumasok na si Ronan sa loob ng barrier, at nagmamadaling tinawag si Sarante, habang buhat-buhat ang elf sa kanyang likuran. Nagulat naman si Sarante nang makita niya si Ronan, at napapatanong kung bakit bumalik sila kaagad. Tinanong din niya kung nagkaroon ba ng aksidente, habang ginagawa nila ang kanilang misyon. Sinabi naman ni Ronan na mabuti na lamang at nakita niya siya kaagad, dahil kailangan niyang tingnan ang elf na daladala niya. Dinagdag pa niya na ang elf na ito ay bihag na iniligtas nila mula sa village ng mga orc, at sinabi nito sa kanya na kailangan niyang makita siya. Nang marinig naman ni Sarante ang kanyang kwento, ay nagtataka siya kung sinong elf ang tinutukoy nito. Ngunit nang makita niya ang buhat-buhat ni Ronan, ay nagulat siya dahil nakilala niya agad kung sino ito, at binanggit pa nga niya na ito ay si Bria. Pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng seryosong ekspresyon, at tinatanong ang ngayon ay walang malay na elf kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala sa village ng mga orc, ay kasalukuyang naglilibot ang mga kaibigan ni Ronan, at sa sandaling ito ay sinabi ni Maria na nalibot na nila ang buong village, gaya ng iniutos ni Ronan, ngunit wala silang nakita na iba pang nandito. Sumang-ayon naman si Brom, at sinabing maging ang kanyang inikutan ay ganoon din kaya nagpapasalamat siya na ang elf na iyon lamang ang bihag ng mga ito. Matapos namang marinig ito ay sinabi ni Maria, na dahil wala naman na silang nakitang kakaiba sa lugar na ito ay susunod na rin sila kay Ronan patungo sa templo. Ngunit habang sinasabi pa niya ito, ay nakita niya si Asel na nakaluhod sa harapan ng bangkay ng isang orc, kaya nilapitan niya si Asel at tinatanong kung ano ang pinagmamasdan niya. Sinabi naman ni Asel na mayroong kakaiba sa kalagayan ng mga orcs na ito, pagkatapos ay sinabi niya na napansin niya ang isang bagay sa mga halimaw na ito, na wala naman kanina. Nang tingnan naman ni Maria ang kanyang tinutukoy, ay napasang-ayon siya kay Asel, at tinatanong ito kung ano ang bagay na iyon. Sinabi naman ni Asel na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong bagay, at sinabi pa niya na tila itinago ito gamit ang double magic. Kaya nagtataka siya kung ano ang mga magic circles na nakatatak sa mga ulo ng mga halimaw na ito. Sa susunod na episode,
ay makikita natin ang magiging resulta ng kapabayaan ng grupo ni Ronan, at ng pagdadala nila ng mismong kalaban sa kinaroroonan ng kanilang kaibigan na si Sarante. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.